October 12, 1991. Palayaw. Ano na lang. Ren na lang. Ren. 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 Sabi ng pangalan mo sa birthday, si Ren ay taong madaming swerte sa lahat ng bagay. Kaya ang kalaban mo raw, ugali mo, hindi kami. Kasi makulit ka raw at magulong kausap. Kaya kung gusto masapi maraming mong swerte, nakaabang, pag-isahin mo yung puso't isip na lagi nagtatalo sa kalooban mo. At ang pangalan na may letter R ay mataas daw ang pride. Kaya huwag ka lagi nakipagdebating wala sa lugar, ha? At nadoble ang pride mo dahil ang buwan din ng mga Oktobre ay mataas din ang ego. O naka-line up ka daw mag-travel, ibig sabihin ikaw daw magaling magyaya, ang hirap yayain. Pero pag nagpapakipot, sasama yan, ha? Nang hindi ka nasisisi, hindi mo rin siya pinilit. Kaya pag alam mong gusto mo at libre naman, huwag ka na maraming arte pa. Eh, mahilig ka pa namang magpulong sa kwarto. Kasi nagpapalit ng mundo mo. Ano? Sabi uli ng aura ni October 12, medyo puno ka daw ng pressure nitong mga nakaraang linggo. So bitiyo mo na yung mga hinanakit mo na yan, ha? Na hindi ka nagre-reklamong wala sa lugar. Ang daming ka-arte. Kaliwete kanan. Pansulat. Sa ano po? Kanan. Kasi kung ano yung pansulat, yun ang gumagana ng buhit. Okay. Dominant lang daw. Sa palmist lang. Basta kung ano yung ginagamit natin pansulat, yun ang gumagana ng kapalaran. Ngayon sa palad, halo-halo na yung past, present, future, at inulit ko, kaya ka magpapahula, gabay. Para mabago yung pangit, at masapo ang maganda. Sabi ng Little Finger, sabi ng Little Finger, sa October 12, pwede kang bigyan ni God ng 3 or more babies. So, pinakunti mo ang anak ay 3. So, bahala ka na magbawas o magdagdag. Eh, prone ka pa naman daw sa unexpected baby. Kaya pwede mauna ang baby bago ang kasal. Kaya pag napikot ka, sino may kasalanan? Wala ko alam, ha? At si Ren pa naman daw ay isip bata. So, yung pag-iisip bata mo, gamitin mo lang yan ng 10 to 20 minutes. Lalo na sa bata o anak. Kasi pag sumobra na sa 10 to 20, matigas na ang ulo ng anak o pamangkin. Ulitin ko, ang kailangan ng bata, 10 to 20 minute na alaga. Kasi nandun yung love and respect. At kaya pag napikot ka nga ng jowa mo, ikaw may kasalanan kasi binigla mo ang pagbubuntis niya. Ito naman ang marriage finger, October 12, ang love life mo ay karaniwan ang takbo. Pag sinabing karaniwan nga, pinagdaanan din ang lahat. Natawag natin ay bitter, sweet, masayang buwisit. Ano ulit sabi ng kanta? O kasabihan, the more you hate, The more you love. the more you love. O tingnan mo kung sino pa yung hindi mo nakala maliligawan mo, siya pa niligawan mo. Hindi ako alam. Kaya, linawin natin sa sarili natin yung dalawang tanong, gusto ba tong taong to o babaeng to? At kaya ko bang tanggapin yung kapintasan? Kasi ang kahulugan ng love, opposite attract. Sabi ng opposite attract, ang malambing para sa manhid. Ganun yun. O ang babae nga ay para sa lalaki. Ano? Eh may pagkasiloso pa naman pala si October 12. So ka na siloso, ha? Kasi ang selos ay ikaw, ang pagiging siloso kasi ay ikaw wala ng tiwala sa sarili, hindi sa minahal mo. At dahil nga ma-pride uli ang pangarap birthday mo, huwag mo naman doon kasi lang ipinamungunahan yung jowa mo. Nasasakal mo tuloy yung love life mo. Kasi mo na, ha? Kaya hindi ibang tao ang sisira na forever, kundi ugali nyo sa isa't isa. At ang share natin agad sa family at sa love life, yung kalahati ng problema. Dali maganda, papayagan ko kayong ilihim ng buo. Ganon. Character finger, so si October 12, ikaw ay mature na immature. Magaling ka kasi magpayo sa iba, hindi ko yung payuhan yung sarili. Kaya practice what you preach. At isa kang matipid na gastador. Kaya mag-ipon ng isang linggo, isang araw, ubus agad. Kaya bawal sa ATM kasi passbook. Para tamaring kang mag-withdraw. At hindi ka pala marunong maningil, bakit nagpapautang ka pa? Ano sabi ng karma? Hindi ka maabuso kung hindi ka magpapaabuso. Kaya kung katakutan yung karma, unawain mo siya. Ano isa pang sa tanong karma? Kung anong itinanim,
siyang aanihin. So ayan pag inunawa mo yung karma, lalo mo maiiwasan ng mga maling hakbang o desisyon. Eh, loner pa naman si October 12. May sariling mundo. May mga ilan pero ayaw siyang pinapakailaman. Napakadaya. Sabi naman ng hintuturo, hindi mo man daw gustong isipin, pero nitong mga nakaraang linggo, gusto mo raw maglayas. Kaya nung bahay ba lalayasan mo? So pwede kang magpalayas o umiwas sa tao lugar kung sila ang may pagkukulang sa'yo. Pero sabi kasi ng pilosopo, pag ba ang tanga, naglayas, dala yung pagkukulang niya, may magbago ba? So yun ha. Kaya ulit ko, pwede lang tayong umiwas o magpalayas kung sila ang may kasalanan sa atin. Pero kung tayo may kasalanan sa sarili natin o bakit natin nasasaktan o naabuso, huwag muna. Hanggang hindi natin nababago ang ating pagkakamali. Sabi naman ng Hinilaki, October 12, hanggang ngayon marami pa rin nagsasabing mana-mana ka daw sa nanay mo. Kaya bitiwan mo na raw yung sobrang mong pagkamakananay ha. Lagi mo kasi kinakampi ng nanay mo eh. Wala akong alam ha. Kaya ituro mo sa sarili mo sa mga bata ang kasabihan, lumingon sa pinanggalingan, pero si God ang titigan. O si God ang magaya mo. Hindi yung ugali o maganda man o pangit na ugali ng magulang o tinuring na magulang. Ito na marriage line. 1, 2. Ayan. Pwede ka daw mag-asawa ng 3 or more times din. Pinakakunti na yung dalawa ha. At mahilig ka pala sa tagong relasyon. Kaya ka pala napikot eh. Wala kami kalam-alam. May jowa pala to. Gets mo na. Ang mahalaga, pera balis, buti na lang hindi ka daw prone sa broken relationship. Ibig sabihin, hindi ibang tao ang sisira na forever mo. Kundi ugali ninyo sa isa't isa. Kaya huwag bantayan ang ugali ng asawa at maging anak mo. Ang bantayan mo ulit, ugali mo. Na hindi ka lagi nasasabihan ng jowa mo, napakahirap mo kasing kausap. Wala ko alam. At inulit ko, yung pangalat birthday mo ay parehong ma-pride. Ano gagamitin mo? Self-respect. Wag ego, wag pride. Kasi ang pride nakakabulag. Hindi kayo ng self-respect, mas malilinawan ka. Ganun yun ha. At inulit ko, ang nagtatanggal ng space at gap ay balance info o balance communication. Anong ay balance? I-share agad yung kalahati ng problema, pero yung maganda, papayagan ko kayong ilihim ng buo. Ganun ha. Buti na nga lang, wala talaga tumututol sa'yo kung kanya-kanino ka pala nila ipinagtutuksuhan. Ikaw lang ang ayaw. Ito naman ang success line mo, binibigyan ka ng 80% para umasenso. Trabaho o negosyo. Pero dalawa rin ang tanong sa career, hilig at gusto ko ba? Kasi hilig at gusto para ka nagpakahirap para sa sarili, hindi para sa mga mahal mo sa buhay. At nandun din yung dedikasyon. Si Ren pa naman ay talagang napakamainipin. Lagi nag-walk out eh. Madaya eh. Gusto siya siya nagpapahintay pero siya naghihintay, nagagalit. Nagas mo na ha. Kaya hahaba ang pasensya mo sa sitwasyon at sa sarili. Paghilig at gusto mo to, o kasi may katagang patient and timing is a virtue. Sabi ng puso mo, mabilis ka raw magmahal pero mabilis ka raw ma-turn off. Kaya huwag ka ng judgmental dyan ha. Napaka-perfectionist. Kaya kasi may katagang nating all bodies perfect. Diba sabi mo ayaw mo na payatot? Bakit payatot yung pinapatulan mo? Gets mo na. Kasi ang pagiging judgmental, para kang nagsalita ng tapos. Kaya hahamunin ka ng kapalaran. Tingnan ko nga kung talagang ayaw mo ng ganito. Kaya either good or bad, huwag tayo talaga nagsasalita ng tapos ha. So hindi sa tinatakot kita, may pagkabyuduhin ka daw. Huwag ka lang kukuha ng sakitin ha. Na hindi ka mabiyudo agad. At ang biyudo. Mas mahaba ang buhay mo kaysa sa jowa mo. Ganon. Kaya nga nakatamin, jowa mo may pagkamasakitin. Wala ko alam. At ang putol na pala din, bukod sa biduhin, ikaw ay malakas ang kutob. Ano mo kang bibig mo? Sabi ko na nga ba eh. Ano sabi nung nakadinig? Alam mo na pala, ba't tinuloy mo pa? Guys mo na. Tama naman. Kaya para magamit natin ang kutob o instinct, ha? Pag kalmado ka, at magaan ang iyong pakiramdam, pwede kang sumugal. Pero pag mabigat naman ang katawan, kahit may kumakampi, wag mong itutuloy. Tama. Ano pangalawang salita mo?
Kaya pala ako tinatamad, mamalasin lang ako. Ganun yun. Parang tama yun. Kaya lalo nalakas ang kutob natin kung tayo uli ay paladasal in Jesus name at matigas uli ang kalahati ng puso. Kaya huwag ka na nagagalit pag tinawag kang manhid ha. Ang ibig sabihin kasi ng manhid, matured tayo. Ganun yun. Kaya lalo nalakas ang kutob natin na para ka na rin manghuhula. Pag naging paladasal ka in Jesus name at matigas ang kalahati ng puso. Huwag ang ulo. Okay lang tawagin kang isip bata kasi ang isip bata open-minded. At pera balis, ito yung tinatawag na supot ng pera. Kaya may diploma ka man o wala, meron ka na uling 80% para umasenso. Dahil nakita mo hindi ka nag-a-apply, pero kusa kang ino-opera ng trabaho o ng puhunan. Pero dahil nga ma-pride yung pangalan ng birthday mo, takot kang magkautang na loob. Kaya bilang paalala sa inyo, nasa Bible, kung sino tinulungan, nakakalimot. Yung hindi mo tinutulungan, gagamitin ni God para sa pag-ian ka. Kaya kapag alam mong libre, tanggapin mo na. Ang tatanggihan natin na tulong sa lolo pag may kapalit o may pagod. Kasi hindi galing sa Diyos yun. Kaya inulit ko, huwag mo sayangin nyo 80% ng pag-asenso mo dahil lang sa pride ni Ren at may October. Ang gamitin nila ay self-respect. Hindi ka talaga sakitin ng tao, kaya ang sakit mo ay over-fatigue at katigasan uli ng ulo. Alam ng bawal, tinidiretso pa din. At mahilig ka pala magpalipas ng gutom. Gusto mo ng ulcer o appendix? Wala ko alam. Ha? Kaya kung tinatamad kang kumain, maganda pa rin kumain ng natural na tubig. Oo, hindi malamig, hindi maligamgam. Kasi pag may yelo, tuyo ang lalamunan. Pag naman may banto, kabagin o matigasan tiyan mo. Kagaya lang itong nakaraang linggo. Sakit na sakit ang tiyan mo. Wala ko alam. Kaya inuit ko, pagurin ang katawan, huwag na lang ang puso o isipan. Hindi ka pala isip. Nagiging pala isip ka dahil nga ikaw ay taong imotero. Napakaraming arte. Kalalaking tao, napakamaramdamin. Kaya inulit ko, ano titigasan na kalahati? Ang puso, hindi ang ulo. Tsaka ang puso nga kasi ang templo ni God. Kaya inulit ko uli, okay lang tawagin tayong isip bata, huwag na lang pusong mamon. At ikaw din ay prone talaga sa low blood. Kasi putol-putol ang tulog mo. At mo, alas 2 na, gising ka pa. Wala akong alam. Ano may papagurin? Katawan, huwag ang puso o isip. Kasi ito yung mga baradong ugat. Oo. At ang BP, mataas o mababa, ay may kasamang heart attack. Nakita mo, kung kailan ka pa walang ginagawa, tsaka ka pa hinihingal. Kagaya lang nitong nakaraang buwan. Gets mo? Kaya mahirap kalaban ang BP. Gusto mo na heart attack ulit? Bahala ka. Kaya ano may papagurin? Katawan, wag damdamin o isip. Para hindi tumataas at biglang bumababa ang dugo mo. At inulit dito na ikaw ay naka-line up for travel. Magaling magyaya, ang hirap yayain. Pero pag napapakipot, sasama siya ha. Nang hindi ka sinisising, hindi mo ako pinilit kasi. Alam mo na sign ha. Pag nagpapakipot, sasama yan. Pero pag hindi siya nagpakipot, willing siyang maiwan. O, ganon. Kaya pag ikaw naman, alam mong libre at gusto mo, huwag ka na maraming arte. Minsan ka na nga mapapasyal, ayaw mo pa. Tapos kami papapagalitan pag hindi ka naman pinilit. Oh. Mukhang mababait naman yung mga anak mo, huwag mo na daw talagang sintihin. Ha? Eh mahilig ka pa naman daw magregalo sa bata. Ha? Kaya ang kailangan ng bata, anak man o hindi, 10 to 20 minute na alaga. Kasi ang time na doon ng love and respect. Pero 10 to 20 lang ha. 10 minute para hindi demanding. Pinakamahaba na yung 20 para wag tumigas ang ulo. At wag ka nga lagi nagbibigay ng pasalubong, pera, laro o gamit. Ang material kasi is spoiled na, matigas pa ulo. Ganun yun. Okay. At kaya ka tinawag na magulang, ikaw dapat ang nanggugulang sa anak, hindi ikaw ang nagugulangan ng mga bata. Ganun po yun. At ikaw pala ay medyo lumaki na troubled family. Kaya ang pag-aaway ng mga nanay at ng magulang mo sa harapan yung magkakapatid, huwag mo nang pinapatulan ha.
Dahil ang problema ng magulang, hindi problema ng anak. Kapag pre-over mo sila magkabati, hindi lagi kang nakakampi sa tatay mo. Makatatay ka pala, no? Wala akong alam. Kaya lumingon sa pinanggalingan uli, sigad ang titigan. Para sigad na magaya natin at huwag na nakipagkampihan nga kung sino ang tama't mali sa magulang o sa matatanda. Matalino ka sana at practical, pero isa ka daw sa late reactionist. Kahapon pa kita binatukan, ngayon lang umaray. Next ng alas 10, anong oras nag-reply? Kaya daig na maagap, ang masipag o prevention is better than cure. Lalo na kapag gumana ang iyong instinct, kasi nga yan ay galing sa Holy Spirit. Okay na po. Okay na po. 40 lang lahat. Oo nga pala, sir.